Idol Raffy Tulfo nyo, si Senator Grandstand, bumira. Pero hindi alam ang sinasabi. Sinong binira? Ang Department of Agriculture. Ayan, handa mo na bang labanan si Presidente? Head on? Ayan, sa mga kutsero, pag-usapan natin yan maya-maya ang konti lamang. Pero bago natin gawin yan as usual, tayo muna ay magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ayan, at gumawa po kayo ng account dyan. At pagkagawa nyo po ng account, syempre, ilagay nyo ba ang account details nyo para makapagpadala na agad-agad kayo sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, nakikita nyo dyan, ay makakakuha po kayo ng additional $20 free credit sa inyong unang padala. Ayan, kaya mga kutsero, gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto mga kutsero ang naganap. Ayan. Kasi kanina nag-hearing sa Senado. Pagkatapos mag-hearing sa Senado, nag-hearing sa Senado at budget deliberation naman ito ng Department of Agriculture. Kung saan sinabi ni Idol Raffy SGS Tulfo, hindi na raw kailangan ng confidential funds ng Department of Agriculture. Actually, mga kutsero, wala namang problema kung sasabihin niya yan. Wala naman talagang problema dyan. It's the manner kung paano niya sinabi na parang, ay, marami akong alam sa DA. Yan. Marami akong alam, kailangan nyo akong sundin. Parang ganon, guys. Panoorin natin yung balita. Okay. Wait lang. Yan. Panoorin natin yung balita, mga kutsero, para alam natin yung sistema. Humihingi na rin ng confidential funds ang Department of Agriculture para sa susunod na taon, pero umalma na ang ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. So, paki-cancel na lang, ano? Huwag na kayo magka-confidential fund dyan. Pandagdag pa kayo. Last na lamang po. Pandagdag pa kayo? What does that mean? It's 50 million. That's a lot of money. Ito ang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa hiling na 50 million pesos na confidential funds ng Department of Agriculture para sa 2024. Sabi ng DA sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee, balak nilang gamitin ang confidential funds para sa operasyon laban sa smuggling at price manipulation ng agricultural products sa bansa. Okay. Ni Senator Tulfo, may ibang ahensya namang nakatutok sa pagsugpo sa smuggling. So, bakit kailangan niyo pa po confidential fund kung smuggling pinag-usapan? Nandiyan naman po ang Bureau of Customs na meron din confidential fund. It was given to us, Mr. Senator. The task was given to us, sinabi ng DA? The task was given to us? Parang yun ang sinabi nung sumagot eh. Pero pinutol agad ng News 5 eh. Mr. Senator. Ano, balik natin. Kailangan niyo pa po confidential fund kung smuggling pinag-usapan? Nandiyan naman po ang Bureau of Customs na meron din It confidential was fund. given to us, Mr. Senator. Oh, it was given to us, Mr. Senator. Oh, see? Yun naman pala eh. Hindi ka updated, SGS? Tuloy natin. Sabi pa ni Senator Tulfo, ilaan na lang sa ibang ahensya ang hirit na confidential funds ng DA. Surrender niyo na lang po at ibigay niyo lang po sa ibang mga agency na nangailangan talaga tulad ng Coast Guard. Siguro kailangan natin dahil palaging nagkakaproblema tayo sa West Philippines Sea. So, solid nyo na lang yung confidential fund, yung kailangan yun. Ba't hindi nyo na lang dagdagan yung budget? Ng liderato ng DA, kailangan talaga nila sana ng confidential funds para may magamit ang kanilang attached agencies. Gaya ng Bureau of Animal Industry, Bureau of Plants Industry, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We have quarantine powers under the food safety law and the price also, and even in the meat code, where we have the power for, we are mandated to conduct surveillance, market surveillance, and market inspection. For economic sabotage yun. Villar na siyang magdedepensa ng budget ng DA pagdating sa plenaryo, sinabing dapat makumbinsi ng ahensya si Senator Tulfo na huwag i-realign sa government agencies ang confidential funds ng DA. Kailangan talaga kumbinsin si Tulfo eh, no? Bakit? Who died and made him the god of the Senate? I don't want to be answering Senator Tulfo because of your 50 million allocation. You be creative and give him the benefit of
having that 50 million realigned. 167.5 billion pesos ang hinihinging budget ng DA para sa taong 2024. Kasama na rito ang confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News. Okay. So allergic ngayon ang mga senador, no, na mag-endorso ng budget na may confidential funds. Allergic sila ngayon kasi if there's one thing na nagawang tama nitong mga dalawamping CPP, lalo-lalo na yung mga komunistang terorista, they gave the confidential funds a very, very bad image. Opo. Naging successful sila na pagmukain na masama ang confidential funds. Yun po ang naging success nila ngayon ditong ngayon taong to. So, dahil napagmukha nilang masama, ngayon itong mga kongresista, itong mga member ng Senado, mga member ng Kongreso na gustong magkaroon ng mabangong pangalan, allergic sila ngayon diyan. Okay, ganun pala 'yon. Okay. Sige, ganito na lang. Pag nag-proliferate na naman ang galawan ng dalawamping ng mga CPP, NPA, NDF, pag lumakas na naman ang CPP, NPA, NDF, pag lumakas na naman ang krimen dito sa bansa, tulad ng smuggling, wala kami ibang sisisihin kung hindi kayong lahat. Kayo mga senador, kayo mga nandyan sa Kongreso. Lalo-lalo na yung mga Bayan Bloc. So, bakit natin nasabi na itong si Idel Rafi, Senator grandstanding, parang nagbumanat pero ignorante dito sa ginagawa ng DA, ng Department of Agriculture. Kasi po mga kotsero, tulad po ng sinabi kanina nung representante ng DA, sa Republic Act number 10611, ito yung short title nito. Food Safety Act. Ayun, ginawang example yan kanina. Yung Food Safety Act. May mandato po dito ang DA. Actually, kung tutuusin, ito pong buong ito, trabaho ng DA. Article 2 of the 1987 Constitution declares the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Furthermore, Section 9, Article 16 provides that the state shall protect consumers from trade malpractices, yan, and substandard or hazardous products. Dito ho papasok si DA. Nakasulat po yan dito sa batas na to. Na si DA ang titingin sa trade malpractices at substandard or hazardous products. Trabaho niyang bantayan yan. Para masiguro na ang pagkain na pumapasok sa bansa, number 1, ay hindi magsasanhi ng pangmalawakang sakit dito sa mga Pilipino. Sa DA ho yan. Kung titignan nyo itong batas na to, basahin nyo. Kapag nabasa nyo to, makikita nyo, puro DA ang may trabaho nito. Food Safety Regulatory Agencies, number 1, ang DA. Bureau of Animal Industry or BAI, National Meat Inspection Service, BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Services, Bureau of Plant Industry, Fertilizer and Pesticide Authority, Philippine Coconut Authority, Sugar Regulatory Administration, and National Food Authority. Puro DA yan. Bakit, coach? Ba't naman kailangan pa natin yan? Wala namang relationship yan sa national security. Sigurado kayo? Kapag napasok ng hazardous foods ang ating bansa, tingin nyo lahat tayo hindi makaka-apekto yan sa food security, sa national security, which is tied to food security. Trabaho din nila yung bantayan yung mga label, kung tama yung labeling. Paano ba nagpapasok ng smuggled na pagkain sa bansa? Yung sinasabi nilang gulay, yung sinasabi nilang asukal, sa totoong buhay, gulay pala. Ang gagawin nila, papalitan nila yung label para kapag inangkat mo dito sa Pilipinas, ang lalabas yung mga produkto na hindi kailangan ng taxes. Pero ang tunay na laman nun, iba. So paano ngayon yan? Sabi ni Rafi Tulfo,
I-surrender nyo na lang at ibigay na lang ito sa ibang agency na nangangailangan tulad ng Philippine Coast Guard. Kailangan natin dahil palagi nagkakaproblema tayo sa West Philippine Sea. Eh kung yung problema papasok sa Pilipinas, puro panis, puro smuggled na panis, smuggled na madumi, smuggled na may bakterya, tulad nitong nangyari noong 2021. Ayan 100 million pesos worth of smuggled infected pork and assorted agri-fishery products seized in NCR. SGS, baka may masabi ka dito. DA yan, pero in coordination with NICAB, NBI, PNP, etc. etc. Napakaraming grupo. Pero anong produkto? Smuggled na ASF pork. Anong gagawin natin dyan? Kaya nga humihingi siya, 50 million lang nga 50 million lang na confidential funds. Smuggled na ASF pork. Ano pa? Hindi ho nabanggit dito, nabanggit pala dito sa balita na to ang BIFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR. Sila po ang nag-i-implement ng ating fisheries code. Ayan, ang batas po tungkol sa pangingisda. Ayan. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay highly dependent on seafoods? Lalo na yun nanggagaling sa West Philippine Sea. Ito, galing po ito sa website ng BIFAR. Tingnan nyo kung gaano karami ang kailangan natin. Tayo po ay kumukonsumo ng 300, di ba? We produce an average of 318,040 metric tons of yan po ang nahahango natin sa West Philippine Sea. 7.28% yan ay galing sa fisheries production. Ibig sabihin 7.28% ang galing sa mga mangingisda ng Pilipinas. Nasaan yung 93? Di ba? Nasaan yung 93%? Take note we're talking about West Philippine Sea. So, ibig sabihin, sa West Philippine Sea, mga kutsero, 7.28% lamang ang share natin na nakukuha sa West Philippine Sea. Nasaan yung 93? Kasi, kung ito na yung 7.28 na yung share to the total PH fisheries production, ibig sabihin sa kabuuan ng fisheries ng buong Pilipinas, ang nakukuha lang sa West Philippine Sea ay 7.28%. Bakit ganito kababa? Ang yaman sa natural resources, lalo na ng isda ng West Philippine Sea. Bakit ganito kababa? I'm expecting at least 20-25%. Bakit? Kasi nga, West Philippine Sea ang pinag-uusapan. West Philippine Sea So, trabaho po ng BIFAR, mga kutsero, na samahan ang ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Trabaho ng BIFAR yan. Baka hindi nyo ho alam. Baka lang ho. So, mga kutsero, tulad nito, example. Netong 2023, June 12, BIFAR ship goes on Independence Day journey to Pag-asa. Ito yan. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources offshore civilian patrol vessels will embark on a journey today to Pag-asa Island to provide assistance to fisherfolk amid the tension at the West Philippine Sea. Ang ginagawa ho nila, mga kutsero, sila ho yung nandoon nagbabantay sa mga mangingisda natin para hindi sila abusuhin ng mga Chinese. Tingin nyo, hindi nila kailangan ng pang-surveillance? Tingin nyo, hindi nila kailangan ng pang-intelligence? O di pala ginagamit doon ang intelligence funds. Sa surveillance, hindi nila kailangan magbayad ng mga informants kung kailan dapat nandoon, kailangan hindi. Or alamin man lang kung anong pangalan ng mga tao doon, anong pangalan ng barko, anong pangalan ng kung ano-ano doon, para may ma-report tayo sa ating claim sa West Philippine Sea. Hindi pa pwede yon? Bawal? Kasi mga kutsero, nitong nakaraan, June 19,
Chinese warship. Warship to warship. Shadows BIFAR patrol vessel in West Philippine Sea. A Chinese Navy warship. Warship to gray ship to. Ibig sabihin, ito yung mga bumobomba, pumapatay ng tao. A Chinese Navy warship shadowed the Fisheries Bureau civilian patrol vessel BRP Francisco Dagohoy as it returned to mainland Palawan after giving livelihood assistance to the residents of Pag-asa Island. Ay, yung suporta ng BIFAR natin. SGS. Senator Grandstand. Idol Rafi. Dami mo ng pangalan sa akin. Idol Rafi. Baka naman, suportahan natin. Kasi alam nyo mga kotsero, etong mga senador tulad ni Idol Rafi, and tulad ni Idol Rafi na yan, na nakikisakay lang sa mga issue para gumawa ng mabangong pangalan at the expense of legitimong trabaho ng iba't ibang ahensya ng bansa, ng bayan pala. Gustong pigilan pa yan. Gusto pa niyang pigilan yan. Anong gusto nyo? Na makapasok lang sa bansa ang mga maduduming pagkain? Anong gusto nyo? Na hindi maprotektahan ng ating BIFAR ang mga mangingisda natin na nandyan? Sinabi kanina ni Idol Rafi, ibigay na lang natin sa Coast Guard. Sabi niya, di ba? Big tulad ng Coast Guard siguro, bigay na lang daw sa Coast Guard yung 50 million. Bakit hindi nyo dagdagan ang budget ng Coast Guard? Bakit gigil na gigil kayo sa confidential funds? Hindi ko naiintindihan hanggang ngayon. Dahil nagpapaniwala kayo sa pinagsasabi ng Makabayan Black? Nagpapaniwala kayo sa pinagsasabi ng mga taong walang ibang interes kung hindi sirain at ibagsak ang gobyerno? Bakit doon kayo naikinig? Naikinig kayo sa mga salita ni Risa Ontiveros na protektor ng mga CPP, NPA, NDF? Ba't takot na takot kayong gumalaw? Ano ba pinakatakutan nyo? Ba't takot na takot kayong kumontra sa dilawamping CPP? Ano ba bang kapangyarihan meron sila sa inyo? Unless pareho kayo ng politika. Unless meron kayong inaambisyon. Unless meron kayong gustong puntahan. Marating. You won't get it by playing politics, Idol Rafi. You won't get it by doing that. I know, si Ralph Recto to, kaso may punto siya doon sa sinabi niya. Yung isda na hinahango dyan sa sa West Philippine Sea, paano napupunta sa atin yan? Kasi mga kotsero, nag-i-import tayo ng isda galing ng China. Si China, walang habas ng pangingisda dyan sa West Philippine Sea. Palagay nyo, yung isdang binebenta sa atin ng China, yan ba ay nanggagaling din sa West Philippine Sea? I'm not a fan of Ralph Recto, pero na-consider mo ba to, Idol Rafi? Ang tanong, is this a case of balikbayan fish? Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit ibinebenta at ibinalik ng legal? If true, this is the worst kind of fish migration. Kamakailan lang naglabas ang pamahalaan ng pahintulot na sa pag-angkat ng 35,000 tons ng isda na darating sa fourth quarter ng taon at maaaring ibenta lang sa mga palengke. China is playing a different kind of Hunger Games, making fish scarce for us while satiating its people's large appetite for seafood. China must be called out for what it is really doing in the West Philippine Sea, a food blockade that is a crime against humanity. I'm not a fan of Recto, pero may punto yung sinasabi niya. This is not just about whether atin ng West Philippine. Hindi na yun ang pinaglalaban dito. Maging practical kayo. Taasan nyo yung budget ng Coast Guard, but not at the expense of every agency that exists in the country. Ang gawin nyo, kesa nang gigigil kayo na tanggalan ng confidential funds lahat ng ahensya dito sa bansa,
ang gawin nyo, gumawa kayo ng batas that will allow the scrutiny of the confidential funds without compromising the strategy kung saan ginagamit ang confidential funds. Bakit hanggang ngayon wala pa ring batas na ginagawang ganyan? Si Risa Ontiveros, nagsabi siya, pag-uusapan namin, pag-iisipan namin. What? Don't you think that is the next logical thing to do? Risa Ontiveros? Puro kayo batikos sa confidential fund. Hindi nyo alam kung saan napupunta. Yun ang lagi yung sinasabi eh. Hindi transparent, hindi alam kung saan napupunta, etc. etc. Eh bakit ayaw nyong gumawa ng batas? Kaya, mga kutsero, obvious yung hypocrisy kasi. Kitang-kita yung pagka-ipokrito nitong ginagawa nito. Si Rapi Tulfo, Risa Ontiveros, Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, at kung sino-sino pa. Edsel Lagman, yung mga bumoto na tanggalan ng yung mga kongresista na tanggalan ng budget ang OVP, DepEd at iba pang mga civilian agencies. Si Martin Romualdez, yan sila. Kitang-kita kasi yung hypocrisy. Patayin yung gumawa ng batas. What's wrong? What's stopping you from creating a law? Yun naman ang trabaho nyo eh. Kasama naman yun sa trabaho nyo eh. Ba't hindi nyo kayang gawin? From creating, kaysa ginagamit nyo pang propaganda, kaysa ginagamit nyo para paninira ng mga ahensya, lalo-lalo na ng mga tao na kailangan talagang gumamit nun for purposes that are important and related to national security. Kahit civilian agency pa yan. Kahit civilian agency pa yan. Tingnan nyo itong sa DA. Yung yung food safety law. Yan, yung food safety law. Food Safety Act. It has an element of national security, pero ayaw niyong pansinin. Sabihin niyo lang, civilian agency kasi kayo eh, kaya hindi niyo deserve. What? DepEd has an element of national security. Bakit? Pinapasok na sila ng CBP, NPA, nagre-recruit na nga sa loob eh. 16 na paaralan na ang meron. Tapos sasabihin nyo, hindi, civilian agency. Mamaya na yung iba. Office of the President, na napakaraming ahensya na under the Office of the President that has implications to national security. Anong sinabi ni Arlene Brosas? Tanggalin na natin lahat yan. So, kayo ba dyan sa Kongreso, are you sabotaging this administration? Gusto niyo ba talaga na umusad ang bagong Pilipinas? O gusto niyo isabotahe itong bagong Pilipinas para kayo ang makapwesto sa 2028? Tigas na mga mukha. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo rin po kalimutan mag-follow po sa ating Facebook page dito sa Facebook, syempre. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. All right, bye.